mga materials na kakailanganin natin para sa project na to. For the yarn, ang gagamitin ko is 12-ply polyester, leather base. Hindi ko ibibigay ang sukat pero ito ay mabibili po sa aming tindahan, sa Abyss Crochet Yarns and Accessories. Ilalagay ko yung link sa comment section o di kaya naman sa description ng video na ito. For the hook size, 3mm. Gagamit din tayo ng karayong pantahi at saka itong nylon thread para pangtahi natin sa frame. Gagamit din po tayo ng frame na size 16.5 cm. So, yung nylon thread naman po natin is size number 4. Ito kasi naubos na eh. Ito naman nabasag, nawala yung sukat. Number 4 o di kaya naman ay 0.33 mm. Okay? Lagay ko na lang din yung link kung saan kayo pwedeng makabili nito. Para naman doon sa doon sa mga gagamit ng ganitong klase ng lock, wala kaming tinda nito. So, ilalagay ko na lang din yung link kung saan pwede makabili. Ang ginamit ko nga palang yarn dito is 2mm cotton cord. Gagamit din tayo ng handmade tag. Itong design na gagawin ko, marami po tayong handle and lock na pwedeng gawin, no? So, pwede rin yung ganitong klase ng bag handle. Ayan. Pwede din naman yung ganito. At for the lock, pwede naman tayong gumamit ng magnetic. Pwede rin tayong gumamit ng zipper. At kung ano-ano pa na pwede ninyong gamitin. Ayan. Okay, napaka-easy lang na itong pattern na to. At napakadali lang ng tutorial na magagawa ko para dito. So, yung yarn natin, i-attach lang natin kahit saan dyan sa butas. Attach natin siya. Let's chain 1. Into the same hole, let's work on 2 long single crochet. 1 and 2. Ayan. Next, lahat ng butas na yan ay gagawan natin ng 3 long single crochet. 1, 2, and 3. Huwag masyadong manggigigil ha, kasi alam nyo naman, leather lang ito. Maaaring masira ito, lumaki yung butas kapag nanggigigil po tayo sa ating tension. Ayan. Ulitin lamang yon, 3 single crochet sa bawat butas at magkita-kita tayo dito sa last hole. Last 3 single crochet dito sa ating last hole. Ayan, tapos na yung first round natin ng long single crochet na naka-attach sa leather. So, for the second round, mag-slip stitch muna tayo dito sa first top chain. Slip stitch. And then, isabay na natin sa pagtatago itong tail. Slip stitch. Chain 1. And single crochet into the same hole. Ayan. So, this is our first single crochet. Single crochet lang tayo all the way around. Wala tayong increasing. Just work on 1 single crochet in 1 stitch or hole. So, meron ka dapat magagawang total of 95 single crochet kung willing kang magbilang. 95 single crochet. At magkita-kita tayo dito sa last stitch na ito. 94, 95. Ayan. So, second round, may total of 95 single crochet tayo. Third round, dito na tayo mag-uumpisa ng spike stitch. So, dito sa ating first top chain, hindi na tayo mag-slip stitch dahil continuous stitch tayo. Let's work on 1 single crochet sa top chain na ito. 1 single crochet. And then for the next stitch, let's work on spike stitch, yung long single crochet na itatapal natin dito sa single crochet ng second round. Okay? So, spike stitch, hindi tayo gagawa ng stitch sa top chain, but instead, dito tayo sa ilalim. Okay?
So, ang spike stitch na ito po ay alternate ng short and long single crochet. Dahil alternate nga siya, ang kasunod nitong long, edi short na. So, dito sa top chain natin, ilalagay yung short single crochet. Okay, next, long single crochet. Sa susunod na step, short single crochet sa top chain, long single crochet sa susunod na stitch. Dito tayo sa ilalim ng single crochet. Ayan, paulit-ulit lang po natin gagawin yan hanggang sa matapos na yung bag natin. Okay? So, malinaw ba? Pakita ko ulit. After ng short single crochet, let's work on long single crochet. Next, single crochet, short, long naman sa susunod na stitch or hole. Ayan. So, diretso na po yan. Diretso na yan hanggang baklaran. Hanggang sa makagawa na po tayo at mabuo na natin yung ganito kalaking bag. So, yung height neto is 7 inches. Huwag ko nang sukatin. Sabihin ko na lang, 7 inches height. So, nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung ninyo mas maliit sa 7 inches or mas malaki sa 7 inches. Basta yun lang gagawin ninyo. Spike stitch, alternate ng short single crochet and long single crochet. Okay, so tanggalin na natin to. Set aside na natin itong una kong ginagawa. Magiging whip forever na lang yan, charot. Dito pala, remember ito yung joining stitch natin. Nag-start tayo ng spike stitch. So makikita mo yan, meron dyang something na medyo masakit sa mata, di ba? Hindi malinis. So makikita mo naman yan, or lagyan mo na lang stitch marker sa part na yan para madali mong mahanap. For me kasi, madali ko siyang ma-identify. So, ito siya. Iti-trace lang natin yung pattern ng long single crochet. Ito, pataas siya, slanted. Ibig sabihin, ito na yung last long single crochet na gagawin natin. And then, single crochet na po tayo. 1 round or 2 rounds ng short single crochet para sa edging ng ating bag. So, ayan. Hindi na ito spike stitch ha, kasi nga edging na nga ito. Short single crochet or yung normal single crochet na lamang yan, paikot hanggang dito sa may part na to. Ito na, malapit na tayong matapos sa ating edging. So, depende na sa inyo. Pwede ninyong gawing 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds yung edging ng bag natin na to, yung single crochet. Pero, itong ginagawa ko, 1 single crochet, 1 round of single crochet na lang for the edging ang gagawin ko dahil ito na lang po yung natitirang yarn mula sa 200 grams na 12 ply polyester na ginagamit ko. Ayan. So, ayoko i-take yung risk kasi mukhang kukulangin. So, 1 round na lang. And then, mag-slip stitch na tayo. You can cut the yarn na and itago nyo na po yung tail. Ayan. Hindi ko na muna puputulin tong yarn ko kasi itatry ko pa din gumawa ng second round of edging. Ayan. So, lagay lang natin itong si frame. Slot lang muna natin siya dito sa ating bag. Okay, running stitch yung gagamitin nating technique sa pagtatahi nitong ating crochet and frame, okay? Hindi ko na siya ipapakita yung pagtatahi kasi hindi naman ito yung lock na gusto kong gamitin para dito. Parang nagdadalawang isip pa ako kung gagamitin ko ba siya nitong handle na to. Yan, o di kaya naman ay ito. O di kaya naman ay ganitong klase ng handle. And then magnetic lock lang yung aking gagawin. So ayan, nagdadalawa, tatlong isip pa ako kaya hindi ko na lang muna tatapusin dito yung tutorial. Pero kayo, kung gusto nyong gamitan ng ganitong klase ng lock, edi ganyan lang ka easy. Okay? Itatahi mo lang yan siya. Yan, sa pagtatahi, make sure na evenly distributed itong crochet bag natin. What I mean is, kailangan
kung gaano kalaki yung nandito na space, langgam na naman, no? Kung gaano kalaki yung space na nandito sa kabilang side, kailangan same lang dito sa kabilang side. Kasi magkakaroon ng problema yan kapag isinarado mo na, ayan na yung ayan na yung maaring hindi siya pantay. Okay? Hindi pantay dito, mas malaki dito, maliit dito. Kasi nga, dahil ang issue nun is nandito. Hindi mo siya pantay na inilagay dyan. Kaya, ayan, bago nyo tahiin, make sure po na as in, pantay na pantay, sukat na sukat yung magkabilang side na yan. So, tatanggalin ko na ito. Dahil yan naman ay props lang. Para lang ipakita ko sa inyo na pwede rin natin siyang lagyan ng ganitong bag handle. Yan. Maganda siya. 'Di ba? So, siguro gagawin ko na lang ng separate video ito next year. Separate video tutorial kung paano naman natin i-attach itong handle na ito. Pwede ding ito. 'Di ba? Cute lang siya. O di kaya naman ay ganito. Yan. So, napakaraming design ang magagawa natin dito sa tutorial na ito. Kung may mga katanungan po kayo at kung ano't ano man, i-comment na lamang dyan sa ating comment section. Kapag may time naman po ako na magsasagot, ay saka ko na lang re-replyan ang inyong mga katanungan. Hanggang dito na lamang po ang ating video tutorial at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!